people need the Lord. Doon sa unang bahagi, sinabi na yung mga tao naging abala, na hindi nila naunawaan na kailangan nila ng Panginoon. So maraming pagkakataon, tayo rin, noon ay yung iba sa atin, maring abala, na hindi alam na kailangan ng Panginoon. Pero mapalad po kayo, nandito ngayon para sama-sama tayong makapag-aral ng salita ng Diyos at malaman natin na talagang kailangan natin ng Panginoon. Kaya nga pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos, ang Biblia, sa loob ng 5 araw. Nasa 3 araw na po tayo. So ibig sabihin po noon ay talagang kailangan nating makilala ang iisang Diyos na tunay. So bago tayo magsimula, tayo pong lahat ay umupo at manalangin. Makapangyarihan naming Amang Diyos na nasa langit, salamat po sa oras na ito na iyong ipinagkaloob sa amin upang kami po ay magkatipon-tipon at masaliksik ang iyong salita upang sa kaduluhan ay matanggap ng mga naimbitahan ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Nawa po, tulungan mo po ang bawat nakikinig, lalong-lalo na po yung mga naimbitahan at hindi patiyak sa kanilang kaligtasan, na magkaroon ng bukas na puso at isipan upang sa gayon ay makilala nila ang tunay na Diyos sa pamagitan ng iyong salita. Nawa po, tulungan mo rin po yung mga papunta pa lamang sa lugar na ito upang sila po ay ligtas na makarating at gayon din po ay samahan niyo rin po ako na maipahayag tanging ang iyong kalooban lamang. Mula sa simula hanggang sa wakas, sa iyo lamang kami aasa at magtitiwala. Dalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa parehong talata kung saan po tayo nagsisimula. Sa unang Timoteo chapter 2, verse 4. Yan. So sa unang Timoteo chapter 2, verse 4. Bagamat ang ilan ay kabisado na ito, gayunpaman, basahin natin ito ng sabay. Unang Timoteo chapter 2, verse 3 hanggang 4. Basahin natin ng sabay, 3 to 1. Ito'y mabuti at kaaya-aya sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. So muli, ang layunin ng pag-aaral natin ng salita ng Diyos ay maging mabuti at kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Paano daw magiging mabuti at kaaya-aya sa paningin ng Diyos? Kailangan makilala mo yung Diyos upang malaman mo na kailangan mong maligtas. Gayun din, kailangan na makarating ka sa pagkakilala ng katotohanan. Ibig sabihin, kailangan mong makilala si Jesus. Bakit? Sa kaduluhan kasi ng pagkilala sa Diyos at kay Jesus, matatanggap mo yung buhay na walang hanggan. Gusto mo ba ng buhay na walang hanggan? Siyempre. So, yun yung matatanggap mo kapag nakilala mo yung iisang Diyos na tunay at si Jesus. So, unang-una, kailangan kilala mo muna yung Diyos. Kilala mo rin si Jesus at bilang resulta nito, matatanggap mo yung buhay na walang hanggan. Ano yung kailangan nating saloobin sa pakikinig? Ulit-ulit ko pong sinasabi ito mula day one. Unang-una, kailangan incline your ear. Makinig ng mabuti. Kahit nandito ka, kahit nakatingin ka sa akin, pero kung hindi ka nakikinig sa salita ng Diyos, hindi mo siya makikilala. At sa kaduluhan, hindi mo matatanggap ang buhay na walang hanggan. Ikalawa, tama. Huwag mong i-lose yung chance na ito. Ibig sabihin, nandito ka. Pangatlong araw mo na, pero hindi ka naman nakikinig. So, anong nangyari? Na-lose mo yung chance. Kaya naman, pakiusap, nandito ka na rin naman, makinig ng mabuti. Ikatlo, iwaksi mo yung maling kaisipan mo. Anong ibig sabihin ng iwaksi mo yung sarili mong kaisipan? Nang pumunta ka rito, meron kang sariling mga karanasan, natutunan, mga iba't ibang mga bagay na pinanghahawakan. Pero habang sinasaliksik natin yung Biblia, makikilala mo na o malalaman mo yung kaisipan ng Diyos iba sa iyong kaisipan. So sa kaduluhan, alin ang dapat mong tanggapin? Yung sarili mo pa rin kaisipan o yung kaisipan ng Diyos? Kaisipan ng Diyos. Ibig sabihin, dapat masunod mo yung kanyang kalooban. So sa araw na ito, patuloy nating kikilalanin ng Diyos sa pamagitan po ng mga propesiyang nakasulat sa Biblia. So kikilalanin natin siya na siya ay timekeeper. Anong ibig sabihin po nun? Siya yung nakakaalam ng future. Kung paanong kahapon pinag-aralan natin, alam niya yung past, yung history. Tama po ba?
sa pamagitan ng Bible, nalaman natin na yung mga nakasulat dito na mga kasaysayan, totoo palang nangyari. Isa yung napatunayan natin doon, yung Biblia yung totoo. Tama ba? Bakit natin nasabing yung Biblia ay totoo? Bagamat yung mga tao, ang nagsulat ng Biblia, ang may akda talaga ay ang Diyos. Kasi bagamat hindi pa sila nabubuhay nung panahon na iyon, nagawa nilang maitala ito ng eksakto kasi natagpuan na saan yung daong ni Noe. Bagamat hindi nakapunta si Moises doon sa Turkey, napatunayan. Bakit? Kasi yung Diyos ang nagsabi kay Moises na doon sumadsad ang daong. So napatunayan natin yung Bible ay totoo. Ito ay salita ng Diyos. Pwede mong ilagak yung iyong pag-asa, pananampalataya sa Biblia kasi ito ay totoo at salita ng Diyos. Pero paano naman yung future? Madali kasi yung past pero paano yung future? Malalaman niya ba yung future? Dahil ang Diyos ang Alpha at ang Omega, panimula at ang katapusan, alam niya ang lahat. So ngayon, pag-aaralan po natin ang mga bagay na ito. So, sorry po. Ito yung mga topic natin para sa araw na ito. Israel, ano pa? Signs of the last days. Yung ikalawang pagdating ni Jesus, 666, at ganyan din yung Antichrist, at panghuli, yung Armageddon War. Itong mga bagay na ito ay mga propesiyang nakasulat sa Biblia, pero yung ilan dito nararanasan na natin ngayon. So anong ibig sabihin nito? Na talagang alam ng Diyos yung future. Yung future. Kaya naman, pwede tayong maniwala sa tunay na Diyos. Kasi alam niya rin yung hinaharap natin. Una sa lahat, pag-aralan po natin ang Israel. Sino pong merong idea tungkol sa Israel? Ayan, merong idea sa Israel. O ano po bang itsura ng flag ng Israel? Ayan, so yung flag ng Israel ay ganito. Meron siyang ayan, may linya at merong ganitong star. Ano itong star na ito? Star of David. Okay? So, nung bata ako, kapag mga, ano nga yata ako, grade 2, pag nakakita daw kami ng ganitong symbol, tumakbo ka na, umalis ka. Kasi ano daw to? Kasamaan. Yan, satanismo daw yan. So, kaya noon, nakakala ko masama yung ganitong symbol. Pero kalaunan, na napag-aralan ko yung Biblia, ano pala ito? Symbol ng Israel. Bakit kailangan natin pag-aralan po ang Israel? Bakit hindi Pilipinas? Kasi po, sa simula ng Biblia, sa Genesis, nabanggit ng Israel, hanggang sa Revelation, naroon ang Israel. Kaya, masigit nating dapat pag-aralan ang Israel. Dahil ang Israel ang saksi ng Diyos. Yan ang sinasabi sa Isaiah chapter 43, verse 1 at 10. Bakit nga ba Israel? Kasi bakit sa dami ng mga bansa, bakit Israel yung pinili? Ayan. So una sa lahat, sila yung saksi kay Jehovah. Okay? Sumasaksi kay Jehovah. Isinulat nila yung salita ng Diyos. Okay? At gagawing sila yung halimbawa para sa mga hintil. So sa paningin ng Diyos, meron lamang dalawang nation. Israel at hintil. Dalawang lahi lamang. Pag sinabi nating Israel, sila yung piniling bayan ng Diyos. Pag hindi, sila yung mga hintil. So, paano kunwari, tayong mga Pilipino, ano tayo? Israelita o hintil? Tayo ay hintil. Okay. Bakit? Ayan. So maraming mga signs para malaman mo na ikaw ay isang Israelita. Kadalasan, ang una nilang malalaman is kung matangos ang ilong. Tingnan mo yung katabi mo kung matangos ba ang ilong. Sabi ko na, hintil talaga siya. Ayan. So, ayan. Okay. So, kapag hindi mula sa lahi ni Abraham, ayan. Hindi ibig sabihin nun pango naman. Okay. So, ibig sabihin lang, hindi sila mga Israelita. So, isa sa mga pang-gauge nila noon is yung tangos ng ilong. Ayan. So, pareho tayo, huwag kayong mag-alala. Ako rin na ay hintil. Okay. So, liban po doon, tingnan natin. Bakit nga ba tinawag na saksi sila ni Jehovah? Sa Isaiah chapter 43 verse 10, pwede po ba? Basahin natin ito ng sabay. 3, 2, 1. Kayo'y aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili, upang inyong malaman at manampalataya kayo sa akin, at inyong maunawaan na ako nga.
Walang Diyos na inanyuan na una sa akin o magkakaroon man pagkatapos ko. So yung reason kung bakit pinili ng Diyos yung Israel para sila yung sumaksi to testify na ang Diyos iisa lang. Yung Diyos, yung tunay na Diyos. Kaya nga sinabi niya na ako nga. Wala nang ibang Diyos. Ako lang. Kaya kailangan na makilala mo yung Diyos ng Israel. Kasi kapag hindi mo kilala yung Diyos ng Israel, hindi mo kilala ang tunay na Diyos. Kung wala kang alam patungkol sa Israel, isa yung tiyak. Hindi mo kilala ang tunay na Diyos. Kaya, nung session number 3 rin, nung ako ay nakaupo katulad ninyo, doon ako nahiya sa harapan ng Diyos. Kasi umattend naman ako sa isang Christian church for 7 years. Iisip ko, ay, kilala ko na ang Diyos. Okay? Akala ko nung kilala ko na yung Diyos. Pero nung naupo ako dyan, at nung sinabi na ang tungkol sa Israel, sabi ko, naku, wala pala akong alam tungkol sa Diyos. Kasi hindi ko talaga kilala kung sino ang Israel. Napahiya ako sa harapan ng Diyos. At mula doon, mas nagtuon ako ng pakikinig sa Bible seminar. Upang sa gayon, makilala ko yung iisang Diyos na tunay at si Jesus na kanyang sinugo. So sa pamagitan ng Israel, mas higit natin makikilala kung sino ang tunay na Diyos. Isa pa, ano pa yung dahilan kung bakit sila yung pinili? Sa Roma chapter 3 verse 1 hanggang 2, sabi rito, ano nga yung kalamangan ng Hudyo? Another term for Israel is Hudyo. Okay? So, wag kayo malilito ha. Pag sinabing Israelita, Hudyo, pertaining to the same group of people. Okay? O ano ang pakinabang ng pagtutuli? Napakarami. Ang una sa lahat, ipinagkatiwala sa kanila ang mga aral ng Diyos. Ipinagkatiwala yung aral ng Diyos. Ibig sabihin, sila yung nagsulat ng Biblia. Opo, mga Hudyo o Israelita ang mga nagsulat dito sa Biblia. Tanging isa lamang ang hintil siya ay si Lucas. Other than him, lahat ay mga Hudyo. Bakit sila yung nagsulat? Kasi sila yung mismong nakakakilala sa Diyos. Tama po ba? The best person para makapagsulat ng storya ng isang tao, yung nakakakilala sa kanya. Sino po yung mga mag-asawa rito? Meron po bang mga mag-asawa rito? Mag-asawa. Okay. Kung gusto kong makilala si ma'am, sino yung best person na tatanungin ko? Si sir. Tama po ba? Oo. Mabait po ba siya? Hindi, si sir ang tinatanong ko. Si ma'am naman ang sumagot. Eh. Oh. Sir, mabait po ba si ma'am? Nakita ko yung siko ng... Sabi mo yung totoo, ha? Di ba? Siyempre, yung the best person na makakapagsabi patungkol sa isang tao, yung nakakakilala sa kanya. So, between Hintil and Israelita, sino yung higit na nakakakilala sa Diyos? Israelita kasi sila yung piniling bayan. At sa kanila, ipinapahayag ng Diyos yung kanyang katangian, yung kanyang pag-ibig, yung kanyang paghuhukom. So, sa kanila ipinagkatiwala yung aral ng Diyos. Kaya sila yung nakapagsulat ng Biblia. Isa pa po, magiging halimbawa sila para sa atin na mga Hintil. Paano? Sa pamagitan nung tipanan na ibinigay ng Diyos sa mga Israelita, makikita natin kung sino yung Diyos. Tapos sa pamagitan nung pagtupad ng Diyos doon sa kanyang tipanan, malalaman din natin anong mangyayari sa atin bilang mga Hintil. Ano yung tipanan na ito? Sa Deuteronomy chapter 11, verse 27 hanggang 28, pwede po ba? Basahin natin ito ng sabay, 3 to 1. Ang pagpapala kung inyong diringgin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos na aking inuutos sa inyo sa araw na ito. At ang sumpa kung hindi ninyo diringgin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos, kundi nilihis sa daan na aking inuutos sa inyo sa araw na ito upang sumunod sa ibang mga Diyos na hindi ninyo nakilala. Yung naka-pink. Sige po, tanong kita. Anong gusto mo? Pagpapala o sumpa? Talaga? Okay, so kung pagpapala, susunod o hindi? Anong susundin mo? Ang utos ng Diyos. Ayan. Alam mo ba ang utos ng Diyos? Opo. Anong utos ng Diyos sa atin? Ano yung layunin ng ating buhay? Buhay na walang hanggan.
So kung masusunod mo yung utos ng Diyos, tatanggap ka ng pagpapala. Pero kung hindi mo masusunod yung utos ng Diyos, ang matatanggap mo ay sumpa. Totoo ba itong sinasabi ng Diyos? Makikita natin sa bansang Israel. Kung tapat siya doon sa kanyang tipanan sa mga Israelita, tapat din siya na gagawin ang bagay na ito para sa atin ng mga Hintil. Kaya naman, kilalanin natin ang higit ang Diyos, ha? Huwag lang kayong mamangha doon sa mga information na makukuha ninyo. Ang layunin natin, dapat makilala natin yung Diyos. Tama po ba? So, ibig sabihin, habang kinikilala natin ang Israel, dapat higit mong nakikilala ang Diyos. Yan. Israel. Paano nga ba nagsimula yung bansang Israel, yung lahi ng Israel? Babalikan ulit natin yung binasa natin noong nakaraan. Genesis chapter 12, verse 1 hanggang 2. Pumili ang Diyos ng isang tao. Sino yung pinili niyang tao? Si Abraham. Sa pamagitan ni Abraham, ipapahayag ng Diyos yung kanyang kadakilaan. Okay? Tapos, nagkaroon siya ng tipanan kay Abraham. Sabi niya rito, gagawin kitang isang malaking bansa, ikaw ay aking pagpapalain, gagawin kong dakila ang iyong pangalan, at ikaw ay magiging isang pagpapala. So, nagkaroon siya ng tipanan, ang Diyos, kay Abraham sa Israel. Bibigyan siya ng lupain, bansa, at pagpapala. Ano po ba itong mga ito? Una, yung lupain na ito ay ang lupain ng Kanaan. Okay. Tapos, bansang Israel. At pagpapala ay sa pamagitan ni Hesukristo. Ayan. So, alam na natin yung kwento kahapon, di ba? Patungkol sa Israel. Dito tayo nagtapos. Tama po ba? Dito tayo nagtapos. Tumawid sila sa dagat na pula. Ayan. So, kung ikaw ay nagbabasa ng Biblia, makikita mo sa Bible, mayroong ano ba tawag dito? Glossary, table of index. Ayan. So nakasulat dito yung pagkakasunod-sunod ng aklat ng Biblia. So Genesis, nandito tayo doon sa pinili si Abraham. Kahapon, pinag-aralan natin yung pagtawid sa dagat na pula. Yun na yung ikalawang aklat, Exodo. Okay. So, nagpatuloy yung kwento habang nandoon sila sa ilang, kasi pagkatawid nila doon sa dagat na pula, napunta sila sa ilang, ito na yung Levitico, Bilang, Deuteronomio, ayan. Tapos, si Moises namatay na. Okay. Nung mamatay si Moises, ang sumunod na leader nila ay sino? Si Joshua. Kaya nga yung sumunod, after nung 5 books ni Moises, ang sumunod na aklat ay aklat ni Josue or ni Joshua. Siya yung nag-lead sa mga Israelita na makabalik or makapunta doon sa lupain ng Kanaan. Okay. So pinag-aaralan natin yung Bible ha sa pamagitan ng Israel. Pagkatapos ni Josue, nakatawid na sila doon sa Jordan River, nakapunta sila sa lupain ng Kanaan. Pagkatapos noon, namatay na rin si Josue. So wala na naman silang leader. Sino yung sumunod na leader ng mga Israelita? Sila yung mga tinatawag na hukom or judges. So yun na yung susunod na aklat ng Biblia. Okay. So, nagkaroon sila ng mga leaders and among sa famous na leader nila ay isa sa mga tanyag, ito. Sino siya? Hindi yan si Bernardo. Ayan. Oh, si Samson. Ayan. Oh, akala ko si Bernardo, pang local lang na kwentong alam ninyo. Ha? So, si Samson. Oh, paano nyo nakilala si Samson? Dahil ba kay Delilah? Ayan. So, baka mas popular sa inyo yung kantang May, Delilah. Ayan. Pero, syempre, nandoon si Samson. Okay. Si Samson, ginamit siya ng Diyos para i-lead ang mga Israelita. And then sa huli, bagamat siya'y nagkasala, ni-recover siya ng Diyos. At ito yung huling eksena ng kanyang buhay. Ayan. So pagkatapos ng mga hukom, nag-as ang mga Israelita. Kasi yung mga kapit nations nila or kapit bansa, may hari sila. So ibig sabihin, nainggit sila. Kaya hiningi nila sa Diyos, magkaroon kami ng hari. Pero ang sabi ng Diyos, hindi nyo kailangan ng hari kasi ako naman yung hari ninyo. Pero in-insist pa rin nila na magkaroon ng hari. Kaya naman, dito na papasok yung pagkatapos ng hukom,
Okay? Sa end ng hukom, mayroong kwento ni Ruth. Yan. Yun yung transition from hukom papunta sa mga hari. So papasok na dyan yung kwento ng una, ikalawang Samuel, una, ikalawang hari, una, ikalawang kronika. Okay na. So nagkaroon na sila ng mga hari. Ang unang hari nila ay si Saul. Pagkatapos ni Saul, si David. Okay. Si David, nagkaroon siya ng anak at ang kanyang anak ay si Haring Solomon. Very young siya nang siya ay naging hari, kaya naman nanghingi siya ng wisdom. Among sa mga popular na kwento ni Solomon, kaya siya naging tanyag, ay yung pagkakaroon niya ng mainam na judgment. Isang kwento doon is, merong dalawang inang nanganak na sabay, pero namatay yung isang anak. Kinuha nung nanay yung anak nung isang ina. Tapos, inangkin niya na kanya yun. Pero alam nung ina na yung anak niya yung buhay, hindi yung patay. So, dumulog sila kay, kay Solomon. Wala pang DNA test noon. So, hindi pa malalaman kung sino yung tunay na magulang. So, anong sinabi ni Solomon? Sige, para hindi kayo mag-away. Hatiin ang bata. Hatiin yung bata. Papayag po kayo. Para wag na kayong mag-away po. Hatiin na lang natin yung anak ninyo. Okay. Kalahati sa kanya, kalahati sa iyo. Payag po kayo. Hindi. Yung nanay, yung isang nanay, sabi niya, sige, para hindi na kayo mag-away. Pero yung isa, sabi niya, wag na po, wag na po. Di baling sa kanya na mapunta yung bata, wag lang mamatay yung bata. Kaya sinabi ni Solomon, siya ang tunay na ina. Siya yung tunay na ina. So, ito yung isa sa mga example ng pagpapakita ng karunungan o wisdom ni Solomon. Naging tanyag siya, pero kalaunan, marami yung nais na makipag-alyansa sa kanya ng mga bansa. So, ano yung sumunod na nangyari? Nagkaroon siya ng napakaraming asawa. Alam niyo po ba kung gaano karaming asawa? In total, 1,000. Sir, gusto mo po ba ng isa pa? Ng 1,000? Di ba minsan isa is enough na. Magkaroon ka pa ba naman ng isa, di ba? So, sa case niya, 1,000 na asawa. Pero ang problema, yung mga naging asawa niya, hindi mga Israelita. Mga hintil. So, ibig sabihin, itong mga hintil na ito, meron silang Diyos na sinasamba. Hindi yung tunay na Diyos. So, ang ending, nung mahina na si Solomon, nag-start na siyang magpahintulot na magkaroon ng ibang Diyos doon sa Jerusalem. Doon sa templo. Tapos, yung mga tao nag-start na rin mag-worship sa ibang Diyos. Ito yung nangyari. Naniniwala pa rin naman siya sa tunay na Diyos, pero ang problema, meron siyang pinaniniwalaang ibang Diyos. So sa ganon, naniniwala ba talaga siya sa Diyos o hindi? Hindi na, kasi meron na siyang ibang Diyos na pinaniniwalaan. Example po sa mga Pilipino. Sa mga Pilipino, naniniwala ba kayo sa tunay na Diyos? Naniniwala po ba kayo sa tunay na Diyos? Sigurado. Sige, tingnan natin ha. Sa isang tindahan, mayroon estatwang nakaganito. Katabi nung estatwang nakaganitong babae. Parang medyo relate naman, di ba? Parang medyo relate. Parang parehong paniniwala. Tapos mayroong batang nakaganito. Parang kilala nyo rin ito. Parang isang faith pa rin naman yon. Pero, parang hindi sapat pa yung tatlong yon. May katabi pa. Pusa. Hindi pa yata sapat. May palaka. May pera. Hindi pa rin yata sapat. May matabang lalaking kalbo. Magkakatabi yun, di ba? Kasi, yung isa, pampaswerte. Pampaswerte. Parang hindi pa sapat yung unang tatlo. Anong Diyos talaga yung pinaniniwalaan nila? Mix-mix. Tama ba? Mix-mix. Ganon din. I-check mo ikaw. Sabihin mo, naniniwala naman ako sa Biblia. Pero nagko-consult sa horoscope.
Naniniwala sa Biblia pero nagpapabasa ng palad. Oh, naniniwala ka ba talaga sa Diyos o hindi? Sabi, naniniwala sa Diyos pero merong nakaano sa bulsa. Anting-anting. Alam ko, parang dito sa Cavite, medyo uso yata yung mga anting-anting, di ba? Oh. Ang tanong, naniniwala ka ba sa tunay na Diyos? Ganun yung nangyari ng panahon ni Solomon. Alam niya merong tunay na Diyos, pero naniwala rin siya sa iba pang mga Diyos o sa mga karibulto. In that case, doon nagsimulang mahati ang Israel. Kaya naman po, nagkaroon ng South Judah at North Israel. Nagkaroon sila ng kanya-kanyang mga hari, pero sila rin mismo nag-aaway sa isa't isa. Kalaunan, yung North Israel, nasakop siya ng Assyria. And eventually, yung South Judah, nasakop din ng Babylon. Kung mahilig ka sa world history, nung ikaw ay high school, alam mo ito, Babylon. Okay? The Hanging Gardens of Babylon. Ayan, ni Haring Nebuchadnezzar. Ayan. Kapag nag-aaral tayo ng world history, alam natin itong mga bagay na ito, pero hindi nababanggit ang Israel. Kasi hindi naman pinapakilala sa world history kung sino ang Diyos. Pero sa Biblia, hindi masyado nag-highlight sa mga empire na ito, mas nag-highlight kung sino ang Diyos sa pamagitan ng Israel. Okay po. So 70 years, naging alipin po sila ng Babylon. Pero after noon, nagkaroon ng superpower ulit. Sino naman sila? Persia. Si Haring Ciro or Haring King Cyrus, ito po ang Iran. Ayan. So ito yung mga lupain kanilang nasakop at isa sa kanilang mga nasakop ay ang Israel. Nang hinay yung Persia, may lumabas na naman na superpower sa pamagitan ni Alexander the Great. Anong bansa po ito? Anong empire ito? Greece. Tama. Greece. So ito naman yung nasakop ng Greece. Kita natin po dyan. At isa sa mga nasakop nila ay ang Israel. After ng um, Greece, ang sumunod naman na superpower nung time na yun ay Rome. Yan. Ito yung time na dumating naman si Jesus. Ito yung mga bansa na kanilang nasasakupan kasama dyan ng Israel at ito yung time na dumating si Jesus. Wow! Totoo na yung pangako ng Diyos. Kasi mayroong pangako ang Diyos, propesiya, sa Isaiah chapter 9 verse 6 kung saan may isang batang isisilang. Sino siya? Siya ay si Jesus. Basahin po natin yung propesiya na nakasulat sa Isaiah chapter 9 verse 6, 3 to 1. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamanghamanghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Dito makikita po natin na mayroong isang bata. Sino siya? Si Jesus. Batang lalaki. Ano daw yung kanyang magiging pangalan? Kamanghamanghang tagapayo. Ano pa? So, ibig sabihin, si Jesus mismo ang makapangyarihang Diyos. Gayun din, siya ang walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Marami kasi naniniwala na si Jesus ay hindi Diyos. Tao lamang siya. Pero malinaw na sinasabi ng talatang ito na nakasulat sa Biblia na siya mismo ang makapangyarihang Diyos. So, naipanganak si Jesus. Paano nga ba naipanganak si Jesus? Anak ba siya ni Jose? Hindi siya mula sa binhi ni Jose. Tama po ba? Naipanganak siya sa pamagitan ng Espiritu. So, na ipanganak siya ni Maria, ayan yung kapanganakan ni Jesus. Lumaki siya, inalagaan siya ng kanyang pamilya hanggang sa dumating yung time na siya ay 30 years old na at nagsimula na siyang magkaroon ng public ministry. Okay. So nagsimula na siyang mangaral at habang siya ay nangangaral, maraming tao ang sumusunod sa kanya. Lalong-lalo na nung nakapagpagaling siya, nakapagpakain siya ng maraming tao. Pero nalalaman ni Jesus bakit sila sumusunod. Kaya nga, ito yung kanyang nasabi. Sa Juan chapter 6, verse 26 hanggang 27, babasahin ko po sa inyo.
Sinagot sila ni Jesus, katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, ako'y inyong hinahanap hindi dahil sa nakakita kayo ng mga tanda, kundi dahil kayo'y kumain ng tinapay at kayo'y nabusog. Huwag kayong magsumikap ng dahil sa pagkain nasisira, kundi dahil sa pagkain tumatagal para sa buhay na walang hanggan na ibibigay sa inyo ng anak ng tao sapagkat sa kanya inilagay ng Diyos Ama ang kanyang tatak. So sabi ni Jesus, habang nangangaral siya, alam ko na kaya lang naman kayo sumusunod is para mabusog kayo. Pero huwag yung pagkain nakakabusog ang hanapin ninyo. Dapat daw ang hanapin nila yung buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan. Kasi dumating si Jesus hindi lamang para iligtas yung mga Israelita mula dun sa mga pananakop ng Roma, kung hindi iligtas sila at makasama ang Diyos magpakailanman sa langit. Pero yung mga Israelita, ang iniisip lamang nila, para dun sa mga pakinabang sa mundo. Ano pang sumunod na nangyari? Kalaunan, tinuwid niya rin po yung mga religious leaders. Sila yung mga pariseo, mga iskriba, at sinuway niya sila. Kasi mukhang napakabanal ng mga iskriba, ng mga pariseo, pero may problema pa rin sila at hindi nila ito nalalaman. Sinaway sila ng Diyos. Anong sinabi? Sa Mateo chapter 23, verse 25 hanggang 26. Basahin natin ang sabay. Kahabag-habag kayo, mga iskriba at mga pariseo, mga mapagkunwari, sapagkat nililinis ninyo ang labas ng kopa at ng pinggan, ngunit sa loob ay puno sila ng kasakiman at kalayawan. Ikaw na bulag na pariseo, mumuna ang loob ng kopa at ng pinggan upang luminis din naman ang labas nito. So, habang nangangaral si Jesus, nag-start din niyang sawayin yung mga religious leader. Siyempre nagalit sila. Ang bata mo pa lamang, 30 years old ka pa lamang, pero kami, matatagal na kami nag-aaral ng salita ng Diyos, sasabihin mo sa amin na mapagkunwari kami? Nagsimula silang magalit. Nung una, naniniwala sila kay Jesus. Maharing kayo rin naniniwala kay Jesus. Pero tanungin ko, pag nagdarasal kayo, ano ang inyong panalangin? Ano ang laman ng inyong panalangin? Sample tayo. Sana meron po kaming pagkain. Sana pumasa po ako sa exam. Sana magkatrabaho ako. Sana gumaling na ako. Ano yung mga panalangin na ito? Pangsanlibutan? O para sa espiritu? Puro pansanlibutan. Naniniwala sila kay Kristo para bigyan sila ng mga pisikal na pakinabang. Paano sa panahon natin ngayon? Marami lumalapit kay Kristo para sa pera. Iniisip nila kapag sila ay Christian, mayaman sila. Ito yung isip ko rin po noong akong way bata pa. Kasi yung nasa tapat bahay namin, Christian sila. At mayaman sila. Kaya sabi ko, gusto ko maging Christian para yumaman ako. Kaya nga, di ba, maraming mga Christian churches ngayon, sino umate? Artista, yan, mga sikat na tao. Tama po ba? At marami rin ang gustong umattend doon kasi gusto nilang magkaroon ng pera. So narito lang yung mga taong ito para sa pakinabang. Paano ikaw? Naniniwala ka ba kay Kristo? Para sa pakinabang dito sa sanlibutan? O pakinabang para sa langit? I-check mo ang iyong pananampalataya. Baka naniniwala ka lang kay Kristo kasi papasa ako sa exam. Kasi meron kaming makakain kapag naniwala ako kay Kristo. Kung gayon, ikaw yung pinakakawawa sa lahat ng tao. Yan yung sinabi sa unang Korinto chapter 15, verse 9. Anong sabi rito? Kung para sa buhay na ito lamang tayo umaasa kay Kristo, sa lahat ng mga tao ay tayo ang pinakakawawa. Bakit pinakakawawa? Kasi hindi ka dadali ng Kristo na pinaniniwalaan mo sa langit. Kasi ang Kristong pinaniniwalaan mo para lang sa pakinabang sa mundong ito. Kaya kailangan ma-check mo kung Kristong pinaniniwalaan mo yung ayon sa Biblia na magbibigay sa iyo ng buhay na walang hanggan.
Kasi naparito siya para ibigay sa iyo ang buhay na walang hanggan. Ang mga Israelita, hindi sila naniwala kay Jesus. Bakit? Kasi parang wala silang pakinabang pang physical. Kaya naman, ano yung sumunod na nangyari? Nagkaroon na ng pag-iisip ang mga religious leader na ipakulong si Jesus Christ. So, sa Lucas chapter 22, ito yung start na parang kinakausap nila si Jesus at tinanong nila, ikaw ba ang anak ng Diyos? Sabi ni Jesus, hindi ako nagsabi niyan, kayo. Mula doon, sinabi nila, oh, lumabas na sa bibig niya yan. Ibig sabihin, blasphemy. Mula noon, dinala nila si Jesus kay Pilato. Kasi wala pang kapangyarihan ng mga Israelita na magpakulong kay Jesus dahil under sila sa mga Roman Empire. Ayan. So, dinala nila si Jesus kay Pilato at si Pilato naman, nilitis niya si Jesus. May natagpuan ba siyang kasalanan kay Jesus? Wala. Wala. Kaya naman, gustong mapalaya ni Pilato si Jesus. Gumawa siya ng paraan, pumili siya ng isa pang masamang tao na papalayain. Papipiliin sa pagitan ni Jesus at ni Barabas. So, sino ang pinili ng mga tao na palayain? Si Jesus o si Barabas? Si Barabas. Tama. Anong gagawin daw kay Jesus? Ah, naku, sinabi mo yan, ha? Ayan. Oo, kasi yan talaga ang sinabi nila. Ipako sa krus. Ipako sa krus. So, yun yung ginawa nila. Ipinapako nila si Jesus sa krus. Ang hindi alam ng mga Israelita, dahil sa kanilang sinabing ito, na ipako si Jesus sa krus, ito yung magdadala sa kanila ng sumpa. Bakit? Kasi hindi nila nakilala kung sino si Jesus. Katulad ng mga Israelita, bawat isa sa atin, kung hindi mo makikilala ang tunay na Jesus, ang matatanggap mo sa kaduluhan ay sumpa. Kaya dapat ma-sure mo, kilala mo ba talaga si Jesus ayon sa Biblia? Kasi kung hindi mo kilala yung Jesus na ayon sa Biblia, mapapahama ka. Mapapahama ka. Ito ang nangyari sa mga Israelita. Bakit nga ba nila pinapako si Jesus o pinapatay si Jesus? Ito yung mga dahilan. Una, sinaway ni Jesus ang kanilang mga kasalanan. Bukas, kikilalanin natin kung ikaw ay makasalanan o hindi. Maaring magalit ka habang pinag-aaralan natin ito bukas. Ganito yung ginawa ng mga Israelita nang sinasaway sila patungkol sa kanilang kasalanan. Ikalawang rason, hindi sila interesado sa buhay na walang hanggan. Bakit? Ang gusto lang nila, yung mga pakinabang sa sanlibutan. Maraming empty seats. Bakit maraming empty seats? May pinangako ba tayong 10,000 pagkatapos ng Bible seminar? Meron o wala? Bakit nandito ka pa rin kahit wala? Isa ang tiyak. Gusto mo rin ng buhay na walang hanggan. Pero, kung hindi ito yung layunin mo, ay wala palang 10,000. Maya-maya, aalis ka na. Hindi rin nila nakilala kung sino yung tunay na Jesus ayon sa Bible. Common knowledge para sa mga Pilipino, yung lalaking nakapako sa krus. Tama po ba? Common knowledge ito sa mga Pilipino, yung lalaking nakapako sa krus. Pero, kilala ba nila kung sino talaga si Jesus ayon sa kasulatan? Kasi hindi nga sila nagbubuklat ng Biblia. Tanong ko, ikaw, nakapagbuklat ka ba ng Biblia para kilalanin mo kung sino si Jesus? Kung hindi, naku, baka hindi mo nga totoo, hindi mo kilala yung tunay na Jesus. Sa kaduluhan, anong matatanggap mo? Pagpapala o sumpa? Sumpa. Kaya ngayon yung pagkakataon na matiyak mo na ang kilala mo ay ang tunay na Jesus. Ang isang Diyos na tunay at si Jesus na kanyang sinugo. Tatlong araw na po tayo, pangatlong araw tayo ngayon. Kaya dapat higit mong nakikilala ang Diyos ayon sa kasulatan. Balikan natin, ano yung kasunduan ng Diyos sa pagitan ng Israel? Pag sumunod sila, anong matatanggap nila? Pag sila'y sumuway, anong matatanggap nila?
Ano kaya ang natanggap nila? Sumpa. Bakit? Kasi hindi na nila nakilala ang pagpapala na si Jesus. Tingnan natin. Ano ba yung pagpapala na ibinigay sa kanila? Lupain, bansa, at si Jesus ay magiging pagpapala sa kanila. Pero dahil sa hindi nila nakilala si Jesus, ito yung sumpang kanilang natanggap. Levitico chapter 26, verse 32 hanggang 33. Basahin natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Kayo'y aking ikakalat sa mga bansa at pagbubunutan ko kayo ng tabak sa hulihan ninyo. At ang inyong lupain ay magiging isang ilang at ang inyong mga lungsod ay basurahan. So ito daw yung mangyayari sa kanila kapag sila ay sumuway. Ibig sabihin, ito yung sumpang kanilang matatanggap. Kung saan, yung kanilang lupain, na lupain ng Kanaan, anong mangyayari? Masisira. Tapos, ikakalat sila, mawawala yung kanilang bansa at sa bawat lugar na kanilang pupuntahan, laging may tabak sa kanilang likuran. Totoo kayang nangyari ito? Sa tingin ninyo, totoo o hindi? Tignan natin. Kasi ito ay propesiya, pero nangyari makalipas ng mahabang panahon. Akala ng mga tao, nagbibiro lang ang Diyos. Pero nangyari ito. Parang nung panahon ni Noe, inabot ng 100 years bago nangyari yung pagbaha. Pero marami, hindi naniwala. Tama po ba? Hindi sila naniwala. Una, pagkawasak ng Jerusalem. Pagkawasak ng Jerusalem. Napropesiya ito ni Jesus bago siya ipako sa krus. At pagkatapos ng ilang taon, nangyari ito. AD 70. Anong mangyayari sa Jerusalem? Deuteronomy chapter 28, verse 52 hanggang 53. Babasahin ko po. Kanyang kukubkubin ka sa lahat ng iyong bayan hanggang sa mga mataas at may pader na kuta na iyong pinagtitiwalaan at bumagsak sa iyong buong lupain ay bumagsak sa iyong buong lupain. Kanyang kukubkubin ka sa lahat ng iyong mga bayan sa buong lupain ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos at kakain ka ng bunga ng iyong sariling katawan at ng laman ng iyong mga anak na lalaki at babae na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos sa pagkakubkob at sa paghihirap na ipaparanas sa iyo ng iyong mga kaaway. Ano daw yung mangyayari kapag sila ay nakubkob na? Una, kukubkubin yung lupain, yung lungsod na Jerusalem at kakain ng bunga ng iyong sariling katawan. Meron po bang mag-ina rito? Meron po bang mga mag-ina rito? Mga nanay, nandito po ba yung anak nyo? Ay, may mga bata doon sa likod. Sinong nanay niyan? Ay, kayo po mag-ina kayo. Sige po. Hmm. Makakain niyo po yung anak nyo? Baka makunat-kunat na ito, medyo malaki-laki na, ano? Siguro kung medyo bata-bata, pwede. Pero hindi pa rin, ano? Hindi maiisip ng isang nanay na kainin ng kanyang anak. Parang napaka-imposible. Pero ito yung sumpang nakasulat na mangyayari kapag nakubkob na ang Jerusalem. Totoong nangyari ito. AD 70, nang winasak ni General Titus ang Jerusalem. Merong kapistahan noon, kinubkob sila, pinalibutan, at walang nagkaroon ng supply. Walang naging supply ng pagkain. Kasi bawal pumasok, bawal lumabas. Noong mga unang araw, okay pa kasi meron pa silang pagkain. Pero sa paglipas ng panahon, kinain na nila yung kanilang anak. Totoo bang nangyari ito? Opo. Naisulat ito ng isang sikat na um, historian ng Israel. Siya ay si Flavius Josephus. At yung pagkakakubkob sa Jerusalem ay makikita rin po sa triumphal arch ni Titus. Makikita dyan, kinuha nila yung mga gamit sa loob ng templo na nasa Jerusalem. Ito yung kanyang naisulat ni Flavius Josephus. Pwede po ba? Ma'am, basahin mo ng malakas. Pwede po ba? Yung nakakulay pula.
Sige po, yung susunod pa. Apo, yung isa pa pong nakapula. Ay, sorry po. Ito rin po. Okay. Sige po, kayo po. Pwede po. Ito yung ginawa nung nanay sa kanyang anak. Sa unang bahagi, nasa English, sinasabi nung nanay, bakit pa kita inaalagaan? Bakit pa kita palalakihin? Eh meron naman taggutom. Meron namang digmaan. Kainin na lang kita. Kaya ang sinabi niya, halika, kakainin kita. Hinati niya, inihaw, tapos yung kalahati ay tinago niya. Kasi magugutom siya kalaunan. Kalunos-lunos. Tama po ba? Para sa mga ina, napaka-imposible na maisip ninyo, gagawin niyo ito. Pero nangyari. Bakit nangyari ito? Dahil sa sumpa. Ito'y propesiyang nakasulat. Mula doon, AD 70, inalis na sila sa kanilang lupain. Ano nangyari doon sa kanilang lupain? Nasira na yung lupain nila. Kung saan, si Mark Twain, isang kilalang writer, siya yung sumulat ng Adventures of Tom Sawyer and Huckleberry Finn, nadaan siya sa lupaing ito at ito yung kanyang nasabi. 1881 ang kanya itong na-describe. Sabi niya, isang ilang na bansa na ang buong lupain ay binigay ng buo sa mga tawag, isang nakakalungkot na kalawakan. Wala man lang kahit anong tumutubo. Kasi after nung AD 70, isa-isa na silang inalis sa kanilang bansa. Kaya naman yung lupain nila, nag-start ng maging tigang. Pagkalat sa kanila sa iba't ibang mga bansa, may ibang nanirahan sa kanilang lupain. Kaya kalaunan, natawag yung kanilang lugar from Israel to Palestine. Kaya, ang tawag sa kanilang lupain noon, nung sila'y na paalis, Palestine. Pagkakalat sa kanila, napunta sila sa iba't ibang mga lupain at hindi sila pumunta doon ng hayahay ang buhay. Um, di ba po, ang mga Pilipino, sino may kamag-anak na nasa abroad? Meron po. Kamag-anak na nasa abroad. Meron po ba? Ayan. May mga kamag-anak na nasa abroad. Pag pumunta sila sa abroad, choice nila o napilitan? Most of the time, choice nila para magkaroon ng magandang buhay. Pagbalik nila rito sa Pilipinas, maganda na ang buhay nila? Marami, oo. Yung iba, hindi pinalad. Pero, hindi sila umalis ng Pilipinas dahil pinaalis sila. Kung hindi, pinili nilang umalis. Tapos, ang dahilan para sa mas magandang buhay. Kaya naman, meron tayong mga kababayan na nasa Canada, nasa Australia, maganda yung kanilang buhay. Pero yung mga Israelita, nang nakapunta sila sa iba't ibang mga lugar, pinangalat sila, pero lagi silang napapahamak. Bakit? Sinabi ng Diyos, sa likuran nila laging may tabak. Laging may tabak. Kaya naman, ikinalat sila sa iba't ibang lugar. At sa bawat lugar na kanilang napuntahan, may tabak. Ibig sabihin, pinapatay, napapahamak. Ito yung nangyari. Ito yung kanina nating binasa, totoo. Naging ilang yung kanilang lupain. Ikinalat sila sa iba't ibang mga bansa. Pagbubunutan ng tabak sa hulihan. Totoo bang nangyari ito? Tignan natin. Ito yung kasaysayan ng paghihirap ng Israel. Mula noong AD 70 kung saan 1.1 million na mga Hudyo o mga Israelita ang pinagpapatay at sa bawat pangyayari sa kasaysayan, may mga Israelitang napapatay. Katulad po, dito, 1348 hanggang 1350, pinagbintangan ang mga Israelita na dahilan ng salot. Israelita ka, ha? Ikaw yung nagkakalat ng sakit. Papatayin sila. Ganon yung nangyari po. Kaya naman, ang daming pinagpapatay at ang pinakamatindi na nangyaring nasumpa sa mga Israelita ay noong World War II, kung saan 6 na milyong mga Hudyo ang pinagpapatay. Nino, kilala niyo po ba siya?
Si Adolf Hitler. Opo. Sa pamagitan niya, pinatay ang mga Israelita. Sa history, hindi naman binabanggit Israelita yung target niya. Tama po ba? Basta sa history, marami siyang pinapatay. Pero ito po yung nangyari. Nagkaroon ng mga concentration camp. Concentration camp, parang quarantine facility nung may pandemic. Dadalhin doon yung mga may sakit, tapos eventually, doon na sila mamamatay. Tama po ba? So parang ganun. Dadalhin doon yung mga Israelita at ganito ang gagawin sa kanila. Madaling ma-identify kung ikaw ay isang Israelita kasi yung damit ay merong Star of David. Israelita to, may Star of David. Kahit saan sila mapupunta, pinagpapatay po sila. Para lang silang mga hayop o parang basura lamang na binubuldozer. Ganito po ang nangyari sa mga Israelita. Nais nilang tumakas pero hindi sila makatakas doon sa mga concentration camp na ito dahil punong-puno ito ng mga barbed wire. Binagawa rin silang eksperimento kung saan buhay pa sila, bubuksan ng kanilang katawan para matignan kung paano tumitibok ang puso. Paano nagpa-function ng utak. May sinusubok na iba't ibang mga gamot. Merong isang tanyag na doktor noong panahon na yun kung saan lagi siyang naghahanap ng kambal na Israelita. Meron po bang kambal dito? Ayaw na magtaas ng kamay. Kunwari po, sina Lola, kambal sila. Ako yung doktor. Ang gagawin ko, may ituturo ako sa kanyang ganitong gamot, may ganitong gamot. Since pareho sila ng genes, pareho sila halos ng DNA, or halos pareho ng genes, yan. Titingnan yung reaction ng magkaibang gamot sa kanila. Yung mga kwentong ito, matatagpuan po sa Holocaust Museum sa Washington, D.C. Maraming mga memorabilia na nakalagay po doon. Para magka-idea po tayo kung ano nangyari sa mga Israelita. Panoorin po natin ang video ito. Dinadala sila sa isang parang shower room. Akala nila maliligo sila. Pero ang lumabas doon sa mga dutsa or sa shower head ay nakakalasod na gas. Kung kanina, feeling ninyo, galing lang yun sa movie. Ito, tunay na documentary na nangyari sa mga Israelita. Kung saan yung mga katawan nila, basta na lang tinitipon. Tapos, itatapon sa isang lugar. Parang mass grave. Kita mo, yung katawan niya, kasos, lasog-lasog. Kasi pinag-eksperimentohan mo. Dachau. Sachsenhausen. Flossenburg. Bergen-Belsen. Mauthausen.
Ravensbrück. Nordhausen. Piniling bayan ng Diyos, pero ganito ang nangyari sa kanila. Bakit? Sumunod ba sila sa kalooban ng Diyos? Ang tanong, ikaw, nasusunod mo ba yung kalooban ng Diyos? Kung gayon, ano matatanggap mo? Pagpapala o sumpa? Huwag nating kalimutan, ibinigay ang mga Israelita para maging isang halimbawa para sa atin ng mga Hintil. Kaya naman, mula sa Lucas chapter 23 verse 31, sinabi nito, sapagkat kung ginagawa nila ang mga bagay na ito sa punong kahoy na sariwa, ano kaya ang gagawin? Sa tuyo. Sa pagitan ng dalawang puno, kapag niliyaban, alin ang unang masusunod? Yung tuyo. Tama po ba? Yung tuyo, nagre-represent sa mga Hintil. Katulad natin. Pero yung sariwa, ito yung mga Israelita. Ano yung nangyari sa mga Israelita? Kalunos-lunos po ba? Kalunos-lunos. Tama po? Paano pa sa atin kapag hindi natin nasunod ang kalooban ng Diyos? Ano ulit ang kalooban ng Diyos? Buhay na walang hanggan. Pag hindi mo ito makakamtan habang ikaw ay nabubuhay pa, mas ang matatanggap mo kaysa sa mga Israelita. Dapat unti-unti mo nang nakikilala yung Diyos. Sino yung Diyos? Seryoso siya sa pagdating sa usapin ng kasalanan. Sa pamagitan ng lungsod na Sodoma at Gomora, sa pamagitan ng bansang Israel at ang mundo noong panahon ni Noe, lahat sila nakatanggap ng sumpa. Bakit? Hindi nila nasunod ang kalooban ng Diyos. Kaya kailangan mong matiyak. Meron na ba talaga akong buhay na walang hanggan? Hanggat meron ka pang pagkakataon. Hindi mo pwedeng sabihin, matagal na akong dumadalo sa church na ito. Kahit matagal ka nang dumadalo sa church na ito, pero hindi ka pa rin tiyak sa iyong kaligtasan. Sa kaduluhan, mapapahama ka pa rin. Napakahalaga ng Bible Seminar. Ang Bible Seminar hindi lang para sa bakuhan, maging sa datihan. Kasi ito yung pagkakataon na matitiyak mo, masisiyasat mo ang iyong pananampalataya. Napakahalaga po nito. Kung hindi, ang makakarap mo, ang Diyos na hukom. Sabi, ang langit ay nagpapahayag ng kanyang katwiran sapagkat ang Diyos ay siyang hukom. Dahil sa pangyayaring ito, maraming tao hindi na nagsimulang maniwala sa Diyos. Kasi sabi nila, kung ang piniling bayan ng Diyos, ganito yung nangyari. Hindi ibig sabihin, patay na ang Diyos. Maraming nag-isip na hindi totoo ang Diyos o patay na ang Diyos kasi mismong pinili niyang bayan, nag-suffer. Kaya naman, pinanumbalik ng Diyos ang Israel. Ang Israel, pinanumbalik ng Diyos hindi dahil sa naniniwala na sila kay Jesus. Hindi dahil sa mababait na sila. Ni-recover sila para, alin po, muling makilala ng tao kung sino ang tunay na Diyos. Bakit? Nalapastangan ang pangalan ng Diyos. Ezekiel chapter 36 verse 22. Basahin po natin yung naka-yellow, 3-1. Malapit na akong kumilos, kundi alang-alang sa aking banal na pangalan na inyong nilapastangan sa mga bansa na inyong pinuntahan. So, this time, i-recover na ng Diyos ang bansang Israel. Upang sa gayon, maniwala ulit yung mga tao na buhay talaga ang Diyos. Totoo yung Diyos. Totoo yung Diyos. So, paano ni-recover? Una, yung nation muna, yung bansa. Tandaan natin, yung lupain nila naging tigang. Tapos, iba na yung nakatira sa kanilang lupain. Tama ba? So, for how many years, ang pangalan ng kanilang lupain is Palestine. Palestine. Kaya hanggang ngayon, may gera sa Jerusalem, dun sa Gaza. Kasi nandun pa rin yung mga Palestino. Okay. So ngayon, ano yung nangyari? Ito yung nakasulat na propesiya patungkol sa pagre-recover sa bansang
Israel. Isaiah chapter 66 verse 8, babasahin ko po. Sinong nakarinig ng ng ganyang bagay? Sinong nakakita ng ganyang mga bagay? Ipapanganak ba ang lupain sa isang araw? Ilalabas ba sa isang sandali ang isang bansa? Sapagkat sa pasimula pa lamang ng pagdaramdam ng Zion, ay isinilang niya ang kanyang mga anak. So, ano pong sabi? Isang araw. Biglang ipapanganak ang isang bansa. Posible ba ito? Opo, naging posible ito sa pamagitan ng Israel. Alam niyo po yung bansang Turkey? Alam niyo po yung bansang Turkey? Ayan. Iba na po ang pangalan niya, hindi na Turkey. Ayan. Kasi marami daw, pag sinabing Turkey, inisip yung ibon. Ayan. So pinapalitan nila yung pangalan nila sa pronunciation and spelling ng kanilang native language. Kaya ang pangalan nila is Turkiya na. Walang na ha, Turkiya. Ayan. Pero bago ito na-approve, umundergo muna ito ng maraming discussion sa United Nations. Pero ang bansang Israel, all of a sudden, May 14, 1948, nagdeklara yung unang Prime Minister ng Israel na si Ben-Gurion na sila ay isa ng malayang bansa. Naikalat sila 2,000 years ago, ang dating nag-occupy sa kanilang lupain ng mga Palestino, unti-unti silang nagbalikan in small numbers, tapos bigla, 1948, May 14. Kailan May 14? Kahapon. Tama ba? May 15 ngayon eh. May 14, kahapon. O, ilang years na? 1948. Ngayon ay 2025. Ilang years na po? Sa magagaling sa math, 2025 minus 1948 ay walang magaling sa math. 77 years na. Meron po bang 77 years old dito? Si tatay ulit ay 74. Malaya na yung Israel nang naipanganak ka. Tama ba? 77 kasi sila, naging malaya. Si nanay po ay 73. Ay, mas matanda ka sa Israel. 1947 ka. Ay, 46. 1946. Magbe-birthday pa lang si nanay. Ayan. So, 1948, May 14, 1948, naging malayang bansa ang Israel. Opo. Tingnan ninyo yung pangalan ng newspaper, The Palestine Post. Bakit Palestine Post? Kasi yung bansang yun ay Palestino pa noon. Tapos, inireport nila, yung State of Israel is born. Pero hindi sila agad pumayag, lalong-lalo na yung mga Arab nations. Kaya the very next day, nagsimula ang gerahin ng mga Arab nations ang Israel. Ito yung first war. May 15, kinabukasan agad. Nilusob na sila ng mga Arab nations. Pero, anong nangyari? Sinong nanalo? Arab nations o Israel? Israel. Opo. Tapos, ang resulta, napalaki nila yung lupain nila ng 23%. Sumunod na digmaan doon sa October 29, 1956. Ito yung patungkol doon sa Suez Canal, kung saan si Nasser, na presidente ng Egypt, ay nakapagdigma sa mga Israelita. Hindi doon nagtapos ha. Mayroon pang popular. Ito isa sa mga tanyag na digmaan. Ito po yung tinatawag na Six-Day War. Kung saan sa loob ng 6 na araw lamang natapos ang digmaan. At anong naging resulta? Inatake si Nasser at namatay siya. Kasi hindi siya makapaniwala. Kasi biruin mo yung population ratio, yan, makikita natin, no? Population ratio. 70:1. 70 na sundalo ng mga Arab nations laban sa isang sundalo ng Israelita. Pero sinong nanalo? Mga Israelita. Kaya dahil dito, inatake sa puso si Nasser. Yan. Kaya naman, makikita natin, yung bansang Israel na napakaliit, nakikita nyo ba yung kulay yellow? Napapalibutan sila ng Arab nations. Ito yung color red dun sa mapa. Pero laging sila ang nagtatagumpay. Anong ibig sabihin nito? Nasa likod nila ang Diyos. Tinutulungan sila ng Diyos. Ibig sabihin, pinapakita ng Diyos na may kapangyarihan ng Israel kasi ako ang nasa likod nila. Ano ibig sabihin nito? Buhay ang Diyos o patay? Buhay ang Diyos. Totoo ang Diyos o hindi? Totoo. So kilala mo na ngayon ang Diyos ng Israel. Siya ang Diyos na nasa Biblia.
Ano pang nangyari? Ni-recover yung mga Israelita. Anong ibig sabihin ng ni-recover? Binalik sila sa kanilang lupain. Ito yung nakasulat na pangako ng Diyos sa Ezekiel 37:21 kung saan dadalhin sila sa kanilang sariling lupain. Nung kinalat sila sa iba't ibang mga lugar, ibinalik sila ng Diyos. AD 70, start silang kinalat, pero unti-unting nagsisibalikan sila at hanggang ngayon, nagsisibalikan ang mga Israelita sa Israel. Oh, naniniwala ka ba na buhay ang Diyos? Opo, buhay ang Diyos. Tama. Naniniwala ka na totoo ang Biblia? Opo. Kasi, ito'y nakasulat noon, 3,500 years, ay hindi naman 3,000, mga 1,000 years ago, pero nangyari po ito. Ano pa? Pagpapalang ipinangako sa Israel. Ano yung pagpapalang ipinangako ng Diyos sa kanila? Una, Isaiah chapter 60 verse 5. Pwede po, basahin natin ng sabay. 3, 2, 1. Ang kayamanan ng mga bansa ay darating sa inyo. Sabi rito, yung kasaganahan ng dagat, dadalhin sa inyo. Paano kaya mapupunta yung kasaganahan ng dagat sa Israel? And layo naman nila sa dagat natin. Diba? Pero yung kasaganahan ng mga dagat, makakarating sa kanila. Paano nga ba? Nasa kanila yung pinaka mababa na dagat. Ito yung tinatawag na Dead Sea. Kaya nga Dead Sea, bakit? Halos parang walang nabubuhay na kahit anong bagay doon kasi napakaalat nito. Sa sobrang alat, pwede kang lumutang. Sinong hindi marunong mag-swimming? Ayan, pwede kang pumunta rito. Kasi lulutang ka lang. Ayan. Ayan, o, lutang-lutang. Ayan. Habang nagbabasa ng dyaryo, hindi ka matulunod dito. Wala ka problema dito. Sobrang alat. Yung alam, wag mong iinumin yung tubig. Maalat masyado. So, kala nila walang kwenta yung dagat na ito. Pero, sa kalaunan, sinuri nila, ano bang mayroon sa dagat na ito? Grabe pala yung mga natural resources nito. Kaya nagsimula silang magtayo ng mga planta sa paligid ng Dead Sea para makuha yung natural resources na ito. At nang kinumpute nila, yung mga resources, yung mga minerals na meron dun sa Dead Sea is equivalent sa 4 times na kayamanan ng Amerika. Grabe, no? O ano pa? Ano pa ang sabi kanina? Yung kayamanan ng mga bansa, darating sa inyo. Paano makakarating yung kayamanan ng mga bansa sa Israel? Sa pamagitan ng mga kumpanyang ito. Ayan. So itong mga kumpanyang ito, may mga produkto. Sino mahilig uminom ng Coke? Ayan. Pag uminom ka ng Coke, pinayayaman mo ang Israel. Kasi a portion of their sales pupunta sa mga may-ari nito, which is mga Hudyo, yung mga founders nito. Ayan. So, every time na bumibili ka ng mga produktong ito, unti-unting yumayaman ng mga Israelita. Kaya naman, noong 2024, ang top 10 na mayayaman sa mundo, 6 sa kanila ay mga Israelita. Yung top 2, si Bernard Arnault, sa France po siya. Siya yung CEO ng LVMH. Ano yung LVMH? Sila yung manage ng mga popular brand na Louis Vuitton. Yan. So, meron po ba kayong bag na yan? Yung original hindi yung galing Green Hills Okay. Yung original, mapakamahal nito, tama po ba? So, ito yung mga luxury items. Siya yung CEO. Isa siyang Hudyo. Kasi ang nanay niya ay Hudyo. Number 4, yan. Si Larry Ellison, siya ang co-founder ng Oracle. Nanay niya rin ay isang Hudyo. Number 5, sino may Facebook? Halos lahat may Facebook, tama po ba? Sino may-ari niya? Si Mark. Si paring Mark. Yan. Jewish family. Isa rin siyang Hudyo. Si Larry Page, si Sergey Brin, at si Steve Ballmer. Sila po ay mga may lahing Hudyo. Biruin mo, 6 sa top 10 richest na tao sa mundo ay Hudyo. Totoo ang sabi ng Biblia. Tama po ba?
Next, papanumbalikin ng kanilang lupain. Nakasulat to sa Ezekiel chapter 36 verse 9 hanggang 10. Sabi, basahin natin ng sabay, 3, 2, 1. Sapagkat narito, ako'y para sa inyo, at ako'y babalik sa inyo, at kayo'y bubungkalhin at hahasikan. At ako'y magpaparami ng mga tao sa inyo, ang buong sambahayan ni Israel, lahat ng mga ito, ang mga lungsod ay tatahanan, at ang mga sirang dako ay muling itatayo. Di ba nung nakita ni Mark Twain yung lupain, tigang. Tama po ba? Pero anong sabi ng Diyos? Yung sirang dako ay muling itatayo. Bubungkalin at hahasikan. So ano nangyari? Ganito po yung nangyari sa lupain ng Israel. Panoorin po natin ang video ito. In 1867, Mark Twain toured the land of Israel, known back then as Palestine. Here's how he described it: a desolate country whose soil is rich enough, but is given over wholly to weeds, a silent, mournful expanse. There was hardly a tree or a shrub anywhere. Palestine sits in sackcloth and ashes, desolate and unlovely. Today, Mark Twain wouldn't even recognize this land. Out of rocky soil, out of swamps, and even out of deserts, Israelis have created gardens, vineyards, and farms with some of the most innovative techniques in the world. Jewish settlers were free to focus on making the desert bloom. In the coastal plains, citrus groves replaced the swamps. And the Jordan Valley, once the center of the malaria epidemic, now became the country's breadbasket. The Negev desert blossomed with newly planted forests and vineyards. And the Arava, once the most arid part of Israel, became the site of a flourishing vegetable industry. All of this was accomplished in the first 20 years of Israel's statehood. In that time, they more than doubled their standard of living. Malaki yung pisikal na pagsisikap ng mga tao na mapalago sa lupa at kamanghamanghang sistema ng tubig ay isang himala sa Israel. Dahil ginawa nilang luntian ang disyerto. Gumawa sila ng kamanghamanghang resulta sa pamagitan ng pagsisikap ng mga naunang tagapaglunsod ng komunidad na magsasaka sa pamagitan ng kibbutz. Walang nag-aakala na makikita nila ang kahangahangang kalikasan bago sila dumating dito. Ang lugar na ito ay parang halamanan ng Eden na nakasulat sa banal na Biblia. Ito po yung nangyari sa Israel. Mula doon sa tigang, naging napakaunlad na. Bakit? Kasi gustong ipakita ng Diyos na siya ay buhay. Siya ay totoo. Mula rito, maaari ulit maniwala yung mga tao na mayroon talagang Diyos. Mayroon talagang Diyos. Kaya naman sa pamagitan ng pag-aaral natin ng bansang Israel, masasabi natin, ang Biblia ay totoo. Merong Diyos at nabubuhay din tayo sa katapusan ng panahon. Napakahalaga po nito. Pero bago tayo magpatuloy, may hihingin po ako sa inyo. Okay? Anong hihingin ko po sa inyo? Sumabay po tayo sa video na papanoorin po natin. Ang hindi sumabay, gagawin ito mag-isa sa harapan. Mag-exercise po tayo para matiyak ko po na kayo ay gising. Okay? Kapag nakita kitang hindi sumusunod sa video, uulitin natin at ikaw ay nasa harapan. Okay? Ready? 박지성과 함께하는 대한민국 응원체조. Madali lang ito, ha? 안녕하세요. 박수성입니다.
여러분 준비되셨나요? 자생 1, 2, Oh, 3 sunod tayo sa sayaw ha. Kung hindi, 대한민국을 mag-isa kang sasayaw sa harapan. 응원해주세요. Oh. Okay, merong hindi sumusunod. Sasayaw mag-isa sa harapan mamaya. Okay. Okay, may isang hindi sumasayaw. Kakasayaw sa harapan ko mamaya. Okay, hindi ka na tayo, ikaw tatawagin kasi sumasayaw ka na. Pero isang beses pa po. 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 자 시작해볼까요? Isa pa daw? Hindi na daw. Okay, so dahil sa sumayaw kayong lahat, wala nang sasayaw sa harapan. Ano? Gising na po ba? Tignan mo yung katabi mo. Baka gusto pang sumayaw. Okay. Baka ito naman yung matandaan mo ha, pag uwi. Hasa? Ano na napag-aralan natin kanina? Ano na pag-aralan na natin? Israel. Oh. Ano natanggap nila? Pagpapalo o sumpa? Bakit sumpa? Sumuway, hindi na nila nakilala si Jesus ayon sa Biblia. So kailangan nating matiyak na ang kilala natin ay Jesus na ayon sa Biblia. Pero gayon din dahil sa pagkaka-restore ng bansang Israel, napatunayan natin na ang Diyos ay buhay, ang Biblia ay totoo. Another thing is, nalaman din natin or malalaman natin ngayon na nabubuhay tayo sa katapusan ng panahon. Mateo chapter 24, dito, kapag binasa mo ito, nakasulat dito yung lahat ng tanda ng katapusan ng panahon. At isa sa mga tandang nakasulat nito ay ang pagpapanumbalik sa bansang Israel. Sa verse 33 hanggang 34, basahin natin ito ng sabay, 3 to 1. Gayon din naman kayo, kapag nakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, alam ninyong siya'y malapit na, nasa mga pintuan na. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay na ito. Nakita niyo po ba yung restoration ng bansang Israel? Opo, pinag-aralan natin. Anong ibig sabihin nito? Malapit na siya. Nasa mga pintuan na. Sinong malapit sa pintuan? Ay, hindi siya. Okay. Sino yung malapit na sa pintuan? Si Jesus. Dumating na ba si Jesus? Yung una. Tama po ba? Ito yung nag-cause para matanggap ng Israel ang sumpa. Darating ulit si Jesus. Kapag hindi mo nakilala si Jesus, bago siya dumating, matatanggap mo rin ay sumpa. Sinasabi, napakalapit na. Bakit? Kasi doon sa verse 32, ipinaliwanag. Kung pag-aaralan mo yung puno ng igos, yung aral dito, kapag malambot na yung sanga at umuusbong na yung dahon, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Walang puno ng igos dito sa Philippines. Meron man, local, hindi siya katulad ng puno ng igos na nasa Israel. Kung saan, kapag taglagas, maglalagas siya ng dahon. Bakit nga ba naglalagas ng dahon ng isang puno during autumn? Para ma-preserve nila yung kanilang buhay during winter. Kasi taglamig eh. Taglamig. So during taglamig, para silang patay kasi wala silang dahon. Ang susunod na season pagkatapos ng winter ay spring. Kung saan muling uusbong yung mga dahon. Para siyang patay. Okay? Tingnan natin ulit yung illustration. Parang patay siya, pero pagdating ng spring, nagsisimula ng magkaroon ng usbong. At kapag nagkaroon na ng usbong, ano na yung susunod na season after ng spring? Winter, spring. Ay, galing sa video okay nito. Ayan. So, di ba? Winter, spring,
Summer. Ang susunod ay summer na. Ano ang mangyayari sa summer? Nag-aani na. Tama po ba? So mula rito, malalaman natin na yung fig tree o yung puno ng igos ay nagpapatungkol sa Israel. Tapos, yung mga usbong na nakikita niya, ito yung muling pagpapanumbalik sa bansang Israel. At ano naman yung summer? Ito, yung muling pagdating ni Jesus. Tanong, napanumbalik na ba ang bansang Israel? Opo. So kung gayon, malapit na ba dumating si Jesus? Malapit na. Handa ka na ba? Handa ka na ba? Okay. Ano bang mangyayari pag dumating si Jesus? Ito yung kailangan nating malaman. Kasi kailangan nating paghandaan yung muling pagdating niya. Nakasulat to sa unang Thessalonica chapter 4, verse 16. Ano pong sinasabi? Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel, at may trumpeta ng Diyos. At ano daw? At ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Sino yung mga namatay kay Kristo? Sina Juan, sina Pablo, sina Timoteo, yan. Sila muna yung unang babangon. Pero pag dumating si Jesus ngayong panahon na ito at buhay ka, ito yung mangyayari kapag makakasama ka sa kanyang muling pagdating. Pagkatapos tayong nabubuhay na natitira, ay aagawin kasama nila sa mga ulap upang salubungin ng Panginoon sa papawirin at gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Saan natin makakapiling ang Panginoon magpakailanman? Sa langit o sa impyerno? Ay syempre sa langit. Tiyak ka bang pupunta sa langit? Pag dumating ba ang Panginoon, ikaw ba yung isa sa sasalubong? Malapit ng kanyang pagdating. Kaya dapat matiyak mo na ikaw ang isa sa mga sasalubong sa kanya. Dahil kung hindi, may iwan ka. May iwan ka. Tulad ng nakasulat po sa unang Korinto, chapter 15, verse 52 hanggang 53. Isang saglit, isang kisap mata sa huling pagtunog ng trumpeta, sapagkat ang trumpeta ay tutunog at ang mga patay ay mabubuhay na walang pagkasira at tayo'y babaguhin. Ito yung mangyayari dun sa mga makakasama sa muling pagdating ni Jesus. Babaguhin ang hamak na katawan. Sapagkat kailangan na itong may pagkasira ay magbihis ng walang pagkasira at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. So sa pagdating ni Jesus, yung mga tiyak na naligtas, may buhay na walang hanggan, na naipanganak na muli, makakasama ni Jesus sa kanyang muling pagdating. Ang tanong, makakasama ka ba? Panoorin natin yung video ito para magkaroon tayo ng idea. Hindi ito mismo yung mangyayari. Ito ay ilang illustration lamang mula sa iba't ibang mga pelikula. Pero magkakaroon tayo ng idea anong mangyayari sa muling pagdating ni Jesus. Jesus Christ is coming back for his church. The Bible says in Matthew chapter 24, verse 42, watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming. I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come. Nasa loob ng simbahan, pero may naiwan. Hindi nakasama. Susunod na eksena, ordinary day. Galing sa trabaho o papasok pa lang sa trabaho, matandang mag-asawa, nag-aalmusal, magtatay o maglolo, pupunta sa park. Very ordinary day. Tingnan ninyo kung ano mangyayari. Tingnan mo yung reaksyon ng mukha. Tatay.
nangyayari doon sa isa? Dalawa, yung isa, nawala. Sa pang-eksena, ordinary day din po. Maraming tao ang nawala. Umuwi siya sa bahay, akala niya may magnanakaw or may ibang tao sa loob ng bahay. Kumuha siya ng baseball bat, pagpunta niya sa banyo, nakilala niya ang kwintas na iyon. Mula sa kasama niya sa bahay at lumapit siya sa Biblia. Kasi parang magulo na lahat. Nakita niya, may listahan ng pangalan. Isa ang pangalan niya sa nakasulat. Sino po sa inyo yung naimbitahan sa Bible seminar na ito? First time. Okay. Alam niyo po ba, naisulat ang inyong pangalan at ipinagdarasal po kayo. Katulad nung listahan ng pangalan na nakaipit sa Biblia, pinagdarasal na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pinagdasal ka nung nag-invite sa'yo, patuloy kang pinagdarasal ng lahat na narito. Bakit? Para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Para kapag dumating si Jesus sa kanyang muling pagdating, makasama ka. Kanina may eksena, dalawang matanda, tama ba? Magkasama. Pero bakit yung isa naiwan? Hindi natin alam. Baka hindi niya sinasabihan tungkol sa buhay na walang hanggan. O maari naman yung lalaki hindi naniniwala sa sinasabi ng matandang babae. In the end, naiwan ang matandang lalaki. Ikaw, gaano ka katiyak na makakasama ka sa rapture? May pagkakataon ka. Itong Bible seminar na ito, tiyakin mo kung ang iyong pananampalataya ay nakabase sa katotohanan. Baka mamaya, naniniwala ka, pero meron ka pa rin ibang pinaniniwalaan. Naniniwala ka ba talaga sa isang Diyos? Hindi. Kaya ngayon, dapat matiyak mo. Bakit? Kung hindi, isang araw, sa buong mundo, mangyayari ito. Sa Lucas chapter 17, verse 34 hanggang 36. Basahin natin ng sabay. 3, 2, 1. Sinasabi ko sa inyo, sa gabing iyon ay may dalawa sa isang higaan, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. May dalawang magkasamang magtatrabaho sa gilangan, kunin ang isa at ang isa'y iiwan. Bukid ang dalawang lalaki, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Magkasama. Tapos, anong mangyayari? Maiiwan yung isa. Umaga, sa isang part ng mundo, sa Amerika. Gabi, dito ngayon sa Pilipinas. Ibig sabihin, all at the same time, mangyayari po ito. Anong itsura ng mga naiwan? Gulat. Maring bukas, may schedule ka kasi Biyernes. Maring Sabado, may schedule ka rin. Hanggang dito lang yung natandaan mo at naabutan mo sa Bible seminar. Pag dumating si Jesus, isa ka rin sa nakanganga. Kasi hindi mo tinapos ang Bible seminar. Kaya tiyakin mo na tapusin ito at matiyak mo na ikaw ay makakasama. Sino? Anong mangyayari doon sa makakasama?
Sa pamagitan ng nature, pinakita kung anong mangyayari dun sa mga makakasama. Di ba? Sabi dun sa talatang ating nabasa sa unang Korinto, babaguhin tong hamak na katawan. Itong illustration na ito na ipakita sa nature kung saan itong mga, gusto mo ba? Mayroon kang katabing matulog ng uod? Gusto? Ayaw. Pero kalaunan, magiging siyang napakagandang butterfly. Ganyan din, yung uod, magiging siyang uwang, o kaya naman yung napakahamak na buto o binhi, magiging napakagandang bulaklak. At gayon din, yung simpleng itlog ay magiging isang ibon. Lilipad. Kasi ganito ang mangyayari sa atin. Babaguhin tayo sa mga maliligtas, dun sa mga ligtas na makakasama ni Jesus. Ngayon, gusto mo bang makasama? Gusto po ba? Parang ayaw ah. Baka hindi ka pa rin naniniwala na malapit nang dumating si Jesus. Sabihin ko sa iyo, napakalapit na. Bakit? Narito na yung mga tanda ng katapusan ng panahon. Magkakasama pa lamang si Jesus at ang kanyang mga alagad. Tinanong na nila si Jesus. Ito yung kanilang tanong sa Mateo 24 verse 3. Ano ang tanda ng iyong pagdating at ang katapusan ng panahon? Tinanong na agad nila si Jesus, magkakasama pa sila. Pero ang tagal na lumipas noon, di ba? Ngayon, nakikita na natin lahat ng tanda. Sa verse 5, sinabi yung unang tanda. Basahin natin ang sabay. Sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na magsasabing, ako ang Kristo, at ililigaw nila ang marami. Anong ibig sabihin nito? Maraming false Christ. Sa iba't ibang mga lugar, iba't ibang mga bansa, may kanya-kanya silang version ng Kristo. Katulad niyan. Sa Russia, mayroon. Sa Amerika, doon sa may Texas. Meron ding Koreanong Kristo. Singkit pala si Kristo, ano? Ayan. Pero sa Pilipinas, meron po ba? Ay, hindi nga siya nanalo eh. Kasi nakakulong na siya. Oo, kasi sinabi niya, I'm the appointed son of God. Siya daw ang pipirma ng iyong kaligtasan. False teachers. Mali ang kanilang tinuturo ng paraan ng pagpunta sa langit. Ano pa? Sa verse 6, sinundan pa. Anong sabi nito? At makakarinig kayo ng mga digmaan at mga balibalita ng mga digmaan. Mag-ingat kayo na huwag mangamba sapagkat kailangang mangyari ito, subalit hindi pa ito ang wakas. Ano pong ibig sabihin nito? Magkakaroon ng balita ng digmaan, pero hindi pa ito yung huling digmaan. Bakit kailangan mangyari yung mga balibalita ng digmaan? Pag may balita ng digmaan, natatakot ka o hindi? Matatakot ka, tama po ba? Dahil sa matatakot ka, anong susunod na magiging reaksyon mo o gagawin mo? Hahanap ka ng kaligtasan. Ibig sabihin, lalapit ka sa kanyang salita. Nagiging paraan yung mga tanda ng katapusan para lumapit tayo kay Kristo. Ngayon, nararanasan natin yung bali-balita ng digmaan sa pagitan ng Israel at ng mga Palestino ng Gaza, okay, ng Hamas, sa pagitan ng Russia at Ukraine. Gayon din sa pagitan ng, anong digmaan ba itong nasa dulo? Digmaan yata ng mga bangka ng Pilipino kasi warship ng China. Mananalo ba tayo sa China? Siyempre hindi. Kasi kung titignan natin, napakarami nilang nuclear weapon. Ilan ang nuclear weapon ng China? Ilan daw po? 500. Ang Pilipinas, may nuclear weapon? Wala. Kaya laging takot ang Pilipino. Tama po ba? Pero, mainam ito. Kasi ito yung magiging paraan para lumapit tayo sa salita ng Diyos. Hindi umasa sa nuclear weapon. Ito yung mga nangyayari. Bakit po ba? Malapit na kasi ang katapusan ng panahon. Ano pa? Lucas 21:11, sabi nito, magkakaroon ng mga salot. O, di ba? Ang daming salot. Bata pa lang may cancer na. Marami ng uri ng cancer. Iba-ibang mga sakit. Tama po ba? At sabi, magkakaroon pa daw ng mas matinding salot na nangyari nung COVID. Bakit? Tinatakot ang tao. Tinatakot ang tao. Next. Verse 7. Taggutom at mga lindol. Yan. Gutom na po ba kayo?
Totoong mayroong tanda ng katapusan ng panahon. Gutom na eh. Gutom na po ba? Hindi pa naman. Okay. Pero sa ibang lugar, napakatindi ng taggutom. Dito sa Pilipinas, lalo na yung mga mahihirap na kababayan natin, nakakaranas ng sobrang taggutom. At mas magiging matindi pa ito dahil sa global warming. Ano pa po? Lindol. January 7, magnitude 7.1 sa Tibet. January 13, magnitude 6.6 sa Japan. January 21, magnitude 6.4 sa Taiwan. Oh, di pa ba sapat? March 28, magnitude 7.1 sa Myanmar at Thailand. Kabila-kabila ang lindol. Tama po ba? Pilipinas, halos linggo-linggo nakakaranas ng medyo mahinahinang mga lindol. Ngayon, araw na ito, yung mga magnitude 4 pataas, meron pong mga nakaranas sa Mexico, sa Fiji, sa Somalia, at gayon din sa Indonesia. Nararanasan po ito. Muli, malapit na muling pagdating ni Jesus, ito yung mga tanda ng katapusan ng panahon, nakakatakot. Anong ibig sabihin nito? Kailangang hanapin mo ang Diyos. Habang tumatakbo ang panahon, ano ang sabi sa kanta kanina? People need the Lord. Habang nakikita mo yung tanda ng katapusan ng panahon, dapat lumalapit ka sa Panginoon. Ano pang sabi rito? Mateo 24 verse 12, basahin natin ng sabay, 3, 2, 1. Dahil sa paglaganap ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Totoo po ba ito? Pag-ibig ng marami ay lalamig? Oo, sa Antipolo, di ba? Ano nangyari doon sa Antipolo? Bang! 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 Road rage. Tama po ba? Hindi na nagbibigayan. Maya-maya ang hiwalayan. Tama po ba? Maya-maya, galit ang mga tao. Kasi ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Tanda ng katapusan ito. Sabi, ito yung mararanasan sa kahulihan ng panahon. Ikalawang Timoteo chapter 3 verse 1 hanggang 2, sabi, ngunit unawain niyo ito, sa mga huling araw ay darating ang panahon ng kapigatian, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayabang, mga mapagmalaki, mapanlait, suwail sa mga magulang, mga walang utang na loob, walang kabanalan. Totoo po ba ito? Maibigin sa sarili. Totoo? Maya-maya ay selfie. Tama po ba? Post. Mayabang. Pag may bagong bili, post agad. Mapagmalaki. Tapos may magko-comment. Sino yung magko-comment? Ang pangit naman, di naman bagay sa'yo. Mapanlait. Mga magulang, suwail po bang mga anak? Medyo. Walang utang na loob, walang kabanalan. Ano ang mga content ng mga content creator ngayon? Mga vlogger. May kabanalan o wala? Wala. Bakit? Kasi kapag may kabanalan ng content nila, panonoorin sila o hindi? Hindi. Kaya, ito na yung attitude ng mga tao. Anong ibig sabihin nito? Nasa huling panahon na tayo. Nakikita na natin lahat ng tanda. Ano pa pong sabi sa verse 14? At ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipapahayag sa buong daigdig bilang patotoo sa lahat ng mga bansa at pagkatapos nito ay darating ang wakas. Totoo po ba? Oo. Yung Bible na i-translate na sa napakaraming language, nasa about 3,700 languages na. Anong ibig sabihin nito? Para mabasa ng lahat ng tao at makilala nila ang tunay na Diyos at si Jesucristo na kanyang sinugo. Sa linggong ito yung mga ginaganap na Bible seminar na katulad ng ginagawa natin. Sa Bacolod, sa Ortigas, Tagkawayan, sa Quezon ito, sa Santa Rosa, sa Laguna, Dumaguete, Malasiki ay sa Pangasinan, sa Antipolo, doon sila sa Morong, sa Calawag, ito rin po ay sa may Quezon, Subic, Manila City, ito ay nasa Maynila, dito sa Cavite, Dumaran, sa Palawan po yata ito, at Bataan. Sa parehong panahon, maring ibang oras, pero ipinapahayag tong linggong ito ang salita ng Diyos. Bakit?
Kasi ninanais ng Diyos, lahat ng tao ay maligtas. Bakit? Kailangan nating maunawaan ito. Nabubuhay na tayo sa katapusan ng panahon. Sa kasaysayang nakasulat sa Biblia, dumating na po ba si Jesus? Opo, yung first coming. Tama po ba? Kaya nga natanggap ng mga Israelita ang sumpa. Pagkatapos ng kanyang muling pagdating, pagkatapos ng kanyang pagdating, tinanong na agad sa kanya ng mga alagad, ano yung tanda ng katapusan ng panahon? Inaisa-isa natin kanina. Nabubuhay tayo sa panahon ito. At tinatawag ito ng panahon ng biyaya. Bakit po panahon ng biyaya? Kasi ito yung panahon na po pwede kang maligtas. Pagkatapos ng panahon na ito, wala ka ng chance na maligtas. Kaya huwag mong i-miss ang chance na ito, tapusin ang Bible Seminar hanggang Sabado. Bakit? Pag na-miss mo ang chance na ito at dumating na si Jesucristo, kukunin ni Jesus ang lahat ng ligtas at may iwan ang hindi naligtas. Gusto mo bang maiwan? Ayaw, syempre. Kung gusto mong maiwan, ito ang mangyayari sa'yo. Papasok ka sa 7 taon na kapighatian. 7-year tribulation. Sa first 3.5 years, parang napakaganda nito. Kasi magkakaroon ng one world government. Kung saan, isa na lang ang mamumuno sa buong mundo. Ito ang tinatarget sa 2030. Magkakaroon na lamang ng one world government. Pagkatapos nun, itatayo yung templo sa Jerusalem. Sa ngayon, ang nakatayo dun sa dating pinagtayuan ng templo ni Solomon ay moske. Mawala ito at ibabayo ang templo. Pagkatapos, papasok na si Antichrist, mangyayari na ang cashless society o ang 666 at naharayan na ang napakatinding kahirapan. Sa kaduluhan, magkakaroon ng huling digmaan. Muling darating si Jesus at mamumuno siya rito ng 1,000 taon. Ang tawag ay ang Millennium Kingdom. Totoo po yung one world government. Kilala niyo po ba siya? Opo. President Ramos. Siya lang ang presidenteng hindi Katoliko. He's a Protestant Christian. At naging siyang sundalo, nakapunta rin siya sa Amerika para magkaroon ng training at nalaman niya na 2030 magkakaroon na ng one world government. Sabi niya, doon sa aklat niya, one world, one community, one family. Buhay pa ba si Ramos? Patay na rin siya, tama po ba? Pero bago siya namatay, nalaman niya ito. 2030, ilang taon na lang? Kung totoo, na 2030 may isa sa katuparan nito, meron na lamang 5 taon. Ano pa po ang sinasabi sa atin? Kakaroon ng templo. Opo. Kaya hanggat nandyan pa ang templo, may pagkakataon ka pang maligtas. Pero wag mo nang hintayin na mawala yung moske para matayo yung templo doon. Kailangan mo nang maligtas ngayong linggo. Tiyakin mo ang iyong kaligtasan. Kung hindi, may iwan ka. 666. Darating na mamark. Lalagyan ng marka yung lahat ng maiiwan ng mark of the beast. Ito yung Antichrist sa Apocalypse chapter 13, verse 16 hanggang 17. Pwede po ba? Pakibasa ng sabay. 3, 2, 1. Matuwid ng pangalan ng halimaw o ng bilang ng pangalan nito. Sorry, bago tayo pumunta sa verse 18, paliwanag ko muna po. Lalagyan ng tanda, saan daw po? Kanang, kamay, at sa noo. Yung may tanda lamang ang pwedeng makapagbili. Naranasan niyo po ito. Quarantine. Tama po ba? Ang pwede lang makabili ay mayroong quarantine pass. Nasa noo niyo po ba yung quarantine pass? Hindi, nakasabit lang sa leeg. So, ibig sabihin, preparation lang yon. Tinitesting pa lamang po. Pero,
Ano nga ba 'to? 666. Sabi rito, kailangan dito ang karunungan, ang may pangunawa ay bilangin ang bilang ng halimaw sapagkat ito ay bilang ng isang tao. Ang bilang nito ay 666. Or sa English ay 666. Ito yung technology or ito yung sistema ng barcode. Kung saan makikita ninyo sa barcode, mayroong mga mahahabang dalawang linya sa una, sa gitna at sa hulihan. Yung mahabang ito, nagre-represent sa 666. Sinubukan nila yung ibang bilang, 444, 555, hindi, umubra. Tanging 666. Nag-evolve siya, naging na siyang QR code. Tama po ba? Pero malaki pa rin siya, nagkaroon na ng mga chip and eventually nagkaroon na ng mas maliit na chip, microchip or RFID. Sa ibang bansa, ginagamit na ito. Panoorin po natin yung video nito. When Elias Brotberger goes to work, he doesn't need ID. And he doesn't need money. In fact, much of what he needs to get through the day is hidden right there, just below the surface, in his hand. Like to touch it? Yeah. Yeah? Oh, weird. Yeah, it's Yeah. like a grain of rice. Yeah, grain of rice. Embedded in his hand is a microchip that serves as his keys, his ID, and his wallet. Yeah, it's all in chip. So I use it like to get around the building. Buy snacks. Yeah, exactly. Let's buy some snacks. So I can't open it. No. Okay. So what I need to do is I need to first blip my chip and it will log me in. And from there I get access to the page. In Sweden, the microchips are already here. The microchip implants use the same technology that's in contactless credit cards. Which have made cash pretty much obsolete in Sweden. No cash. But I am certainly convinced that millions of people will find it very, very valuable to have a smart device under their skin. Human microchipping may be our future, but in Sweden, it's already reality. Sarah Harmon, NBC News, Stockholm. Sabi, sa Sweden, reality na. Okay? So, napansin ninyo, meron na siyang RFID. Ito na yung ginagamit niyang pang-transaction. April 2023, merong isang foreigner na merong ganito. Pumunta siya sa Pilipinas, nagpunta sa Baybay Leyte, at trinay niya ito. Nag-work using yung mga terminal ng GCash at PayMaya. Tinap niya yung kanyang kamay at nakapag-transaction. Pero bakit nga ba dito sa left? Ang sabi sa Biblia sa kanan. Kasi trial pa lang. Hindi pa ito mismo yung 666. Lahat ay preparation sa mga nakikita natin ngayon. Ano pa yung preparation? Sabi, ilalagay din sa noo. Bakit sa noo? Bakit sa noo? Kasi ang magiging password is yung kanilang mga mata. Noong February, sa Plaradel, Bulacan, nagkaroon ng pagkukuha ng iris ng mata. Na-feature po ito sa Jessica Soho. Panoorin po natin. Payag ka bang ipaska ng iyong mata kapalit ng pera? Yan ang pinilahan kamakailan ng mga tiga-Bulacan. Pero may iba, kumukwestiyon kung hindi ba yan paglabag sa privacy ng mga tao. Para saan ba talaga ito? Halos hindi na matanaw ang dulo ng pila sa dami ng dumagsa kamakailan sa gym na ito sa Plaridel, Bulacan. Meron daw kasi ritong namimigay ng pera, pero kailangan nyo muna raw mag-install ng app ng kanilang kumpanya, magparehistro at saka iscan ang inyong mga mata. Pero may ilang nababahala. Ba't mamimigay sila ng pera nang walang dahilan? May kumalat na rin po kasi mga balibalita na ibibenta po yung information. Dahil tao dito, no? Yung pila nila, lumampas pa doon. Miss po talaga namin dahil sayang po talaga. Nung nakapasok, sumalang muna sila sa orientation. Kapag-download na po ba yung mga nasa taas? Yes. Ipinaliwanag sa kanila ang last step bago makuha ang kanilang pabuya. Kailangan muna nilang magpa-iris scan sa kung tawagin ay orb. Ang ating iris kasi, gaya ng ating fingerprints, may natatanging pattern na maaaring gamitin bilang identification o pagkakilala
makilanlan. Yung mga characteristics naman ng iris natin, meron tayong ridges at meron tayong folds. Yung kanyang arrangement, and it's very unique for each individual. Yung fingerprint kasi, meron tayong 40 markers lang. But with the iris, we can have about 250 unique markers per each individual. That's why it's very reliable when it comes to identifying the identity of each person. Pero hindi raw nila agad natanggap ang ipinangakong pera. 24 hours po siya bago makuha yung pera. Ang kanila pala kasing reward, cryptocurrency o digital currency. Bawat token may katumbas na halaga na kailangan muna nilang i-convert bago maging cash. Ayon sa aming pagsasaliksik, ang nasa likod ng proyektong ito, ang World na inilunsad July 2023. Ang isa sa mga nagtatag nito, ang CEO o Chief Executive Officer ng kumpanyang OpenAI na si Sam Altman. I hope that a protocol like World will be an interesting way that people can transact with each other with AI systems. Mula nung inilaunch ang World, milyon-milyon na raw ang nag-sign up para ipascan ang kanilang mga iris, kapalit ng isang digital ID at libreng cryptocurrency o yung token na pwedeng ang papalitan at gawing pera. Pero March 2024, binan ng gobyerno ng Spain at ng Portugal ang World at ipinatigil ang pagkolekta nila ng personal data mula sa mga residente. Habang sinuspindi rin ang operasyon ng World sa Kenya, sa Africa, noong nakaraang Agosto para mabigyang linaw ang mga haka-haka na kipag-ugnayan ng aming team sa mga nangangasiwa ng proyekto dito sa Pilipinas. Ang World, ayon sa kanilang spokesperson na si Attorney Enrique de la Cruz Jr., nagsagawa sila ng iris scan para mapatunayan na ang nagparehistrong user, mga totoong tao at hindi artificial intelligence o AI. Mas accurate siya rin. Sabi, in-scan yung mata nila para mapatunayan na sila ay tao, hindi AI. Kasi nga, yung mata natin may unique na identification. Kaya dito rin ilalagay yung mark of the beast, yung 666. Kung saan itatapat mo na lang yung mata mo, kilala ka na nila. Pero, hindi ba? Nakakabahala ito. Maraming magiging epekto ito. Gayunpaman, bakit ito nangyayari? Kasi malapit na ang pagdating ni Jesus. Lahat ng sistema, hinahanda na, pagdating ni Jesus, papasok na ang 7-year tribulation. At pagkatapos, darating na ang huling digmaan. Pagkatapos ng huling digmaan, saan ang punta mo? Langit o impyerno? Impyerno kapag ikaw ay may iwan. Bakit? Wala nang chance para ikaw ay maligtas. Ngayon lang ang oras, ang panahon para ikaw ay maligtas. Gusto mo bang maligtas? Kung gusto mong maligtas, kailangan kang bumalik bukas at sa Sabado. Bukas, Biyernes. Marami happening kapag Biyernes at kapag Sabado. Maaaring magkaroon ka ng overtime, maaaring magkaroon ng outing. Pag na-miss mo ang chance na ito na makapakinig ng salita ng Diyos, hindi mo alam, pag nag-outing ka, kung nalunod ka, saan ang punta mo? Langit o impyerno? Kung hindi ka ligtas, hindi ka naipanganak na muli, wala kang buhay na walang hanggan, masaya, nakapag-swimming, pero nalunod, saan ang punta? Impyerno. Lahat ng ito ipinakita sa inyo para malaman ninyo na ang Biblia ay totoo. Para malaman ninyo ang Diyos ay buhay. At ibinigay din sa inyo ang salita ng Diyos para ikaw ay maghanap ng kaligtasan. Dahil ngayon, nalalaman mo, napakalapit na ng kanyang pagdating, kailangan ko ng maligtas. Kaya naman, bago tayo magtapos, ibibigay ko po ang talatang ito para sa inyo. Kawikaan, chapter 27, verse 12. Ano pong sinasabi sa atin? Basahin ng sabay-sabay, 3-1. Ang taong matalino ay nakakakita ng panganib at nagkukubli siya. Ngunit nagpapatuloy ang walang muwang at siya'y nagdurusa. Nakita mo na yung panganib. Pag hindi ako makakasama sa muling pagdating ni Jesus, maiwan ako rito, mararanasan ko yung 7-year tribulation at sa kaduluhan, pupunta pa rin ako sa impyerno. Anong gagawin mo? Magkukubli. Hahanap ng kaligtasan. Ibibigay po ang kaligtasan sa atin sa kaduluhan ng pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Kaya naman umaasa po ako, bukas hanggang Sabado, magkikita tayo. Magkikita po ba tayo bukas? Babalik po ba kayo? Babalik. Kung gayon, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin.
Ama namin Diyos, nasa langit, salamat po sa oras na ito na iyong ipinagkaloob sa amin upang makilala namin ang iisang Diyos na tunay sa pamagitan po ng pagsasaliksik ng iyong salita. Nakilala namin ang bayang iyong pinili at nakita namin po na sa kanilang pagsuway, sumpa ang kanilang naranasan. Nawa po, yung mga naimbitahan na nakikinig po ng salita ng Diyos ay huwag pong hayaan na sila po ay makaranas ng iyong sumpa. Dahil sa ibinigay mo yung pagkakataong ito sa kanila, nawa po, Panginoon, samahan mo sila hanggang sa Sabado upang sa gayon kanilang matanggap ang tunay na kaligtasan. Nawa po, kahabagan mo rin po yung mga nakadalo noong una, ikalawang araw at hindi nakadalo ngayon. Nawa po, akayin niyo po sila na makadalo sa huling 2 araw ng Bible Seminar na ito. Muli po, sa iyo lamang kami aasa at magtitiwala. Dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po.